Isa na namang netizen ang pinuputakti ngayon at nag-viral sa social media dahil nga sa ginawa nitong kadugyutan sa 7-Eleven. Ang nasabing netizen ay isang araw itong SK chairman. Makikita nga sa video kung papaano hinawak-hawakan at nilapirot ng nasabing lalaki ang mga paninda sa loob ng 7-Eleven. Hinahawakan nga nito ang mga siopaw at hotdog at tumatawa pa nga ito na parang proud na proud sa kanyang ginawa. Panoorin natin ang naging kwento nitong vlogger na si Digimon kung paano niya nilarawan ang ginawa nitong nasabing netizen. New Fear Unlock para sa mga mahilig bumili ng pagkain sa 7-Eleven. Panoorin nyo to, viral to ngayon. Hindi ba na siya pwede? Ano na lang? Ang lapati hotdog. Tinapay. Bigyan mo ng tinapay. Malamig din talaga yan. Malamig yung hotdog. Wala na tinapay. Grabe, ang baboy naman nun. Actually, ang dami ko na nakikitang ganitong videos online. Meron pa nalaglag yung buong hotdog, yung buong siopaw sa floor, ganyan. Pero paano yung mga hindi na videohan or hindi nakapost online, di ba? So, hindi mo na sure kung talaga bang malinis or baka naman binaboy na yung mga ganitong paninda sa 7-Eleven. Ang masama pa sa video na to, SK chairman daw yung naka-uniform na yan na nambaboy sa mga siopaw at mga footlong sa loob ng 7-Eleven. Di ba? Gaano kakatapang, naka-uniform ka pa naman sa barangay nyo, tapos ganyan yung gagawin mo, at proud pa talaga nilang pinost yung video nila na mababoy ng pagkain sa social media. So, na-post yung video kahapon lang at hanggang ngayon, talaga naman nagva-viral siya at nakakakuha ng libo-libong negative comments and bashings galing sa mga netizens. Kaya naman napapublic apology tuloy itong SK chairman na to at inaako naman niya yung pagkakamaling ginawa niya. At ang sinabi pa niya, lahat daw ng hinawakan niya, lahat daw ng binaboy niya sa loob ng 7-Eleven that time ay binayaran at binili daw niya nung oras din na yan na hindi lang daw nakuhanan sa video. Pero willing daw siyang tanggapin lahat ng consequences dahil nga dito sa ginawa niya at nakakuha na siya ng letter galing sa Federation ng Sangguniang Kabataan sa lugar nila. So tignan natin dahil mukhang manatanggal siya sa pwesto dahil nga sa ginawa niyang to. Pero ang problema dito, kahit na nag-post na siya ng napakahabang public apology sa kanyang account, talaga namang humahakot pa rin ng libo-libong views itong video na to at umaani pa rin siya ng pangbabash sa mga netizens. At tinatag din ng mga netizens ang 7-Eleven na mag-file daw ng case dito sa SK chairman na to. Pero kayo ba, especially sa mga mahilig bumili ng siopaw at footlong sa 7-Eleven, anong masasabi nyo dito sa video na to? Comment kayo sa baba. Kahit nga nag-apologize na itong netizen sa nag-viral na video, sabi nga natin damage has been done at hindi na nga yan maibabalik pa. Kung ano yung nakita ng mga tao, yun na yun. At kung sinasabi nga niya na lahat ng hinawakan niyang siopaw at hotdog ay binayaran naman niya nung oras na yon, still, ang makikita pa rin dito at maaalala ng mga tao ay kung papaano niya binaboy ang mga pagkain sa loob ng 7-Eleven. At hindi na nga niya kinonsider ang mga tao na mga bibili or susunod na bibili sa kanya nung mga oras na iyon. At bakit nga may video at proud na proud pa ito? Kung talagang wala siyang intensyong mag-viral ay sana sinabihan niya yung taong nag-video nung oras na iyon na wag nang i-post. At kung naisip sana niya kung ano ang pwedeng maging consequence nung mga pinaggagawa niya nung araw na yon, dapat hindi na nga ito kumalat pa sa social media. So, ang bottom line dito ay parang gusto rin naman sumikat nitong nasabing nasa video nitong nag-viral na lalaki ba to or siguro 50-50. So, sa mga kababayan natin, sana wag tayong gumawa ng mga ganitong bagay na ipapahamak natin. Lalong-lalo na pagdating sa pagkain ay ibang usapan yan. Dapat nire-respeto natin ang pagkain at kahit ano pa man yan. Kung alam nating nakakahiya at ikapapahamak natin, ay mag-isip-isip tayo. Lalong-lalo na kung ipopost natin ito sa social media. Dahil once na napanood ito ng mga tao at nag-comment na ang mga netizen sa inyong ginawa, ay wala na kayong way para mabura pa ito sa kanilang mga mata at kanilang isipan. At kung nagustuhan nyo ang videong ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga viral video at balitang OFW na i-upload natin dito sa ating YouTube channel.
Maraming salamat sa iyong panonood.